Bakit kailangan nating mahalin ang Panginoon higit sa lahat ng buong puso? Sinabi niya sa New Testament sa Matthew 22:37, at sinulat din sa Luke 10:27, at sa Mark 12:20, at sinabi na niya ito sa Old Testament sa Deuteronomy 6:5. Ang sabi, Deuteronomy 6:5, ang sabi, at ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. Bakit kailangan nating ibigin ang Panginoong Diyos ng ating buong puso at ng ating buong kaluluwa at ng ating buong lakas? Una, ang Panginoon ang lumikha sa atin. Sino ba ang lumikha sa atin? Mga magulang ba natin? Mama natin? Sino rin ang lumikha sa mga mama natin? Saan ang galing ang mama natin? Sa mga mama nila. Ang mga mama ng mga mama natin, saan sila galing? Sa mga mama din nila. Pero kung ating babasahin sa Bible, ang pinakaunang parents natin, ang pinakaunang mama natin ay si Eva. At ang Panginoon, pangalawa, ang Panginoon ang nagmamay-ari sa atin at sa buong mundo. Dahil kung mababasa natin sa Genesis 1:1, ang Panginoon ang lumikha ng langit, ng lupa, ng buong mundo at ang lahat ng buong mundo at sa ating mga tao. At ang pangatlo, si Jesus lang ang totoong nagmamahal sa atin na hindi tayo iiwan. Dahil ang mga mahal natin sa buhay ay iiwanan tayo. Dahil sinabi sa Bible na ang mga anak natin kapag sila ay mag-asawa, iiwanan tayong mga magulang. Ang ibang mga magulang din, iniiwanan nila ang kanilang mga anak kasi kailangan nilang maghanap buhay, magtrabaho sa ibang lugar, malayo sa pamilya nila. Ang mga asawa, iiwanan ang asawa nila kasi kailangan din ng magtrabaho na malayo sa kanila. At ang huling pang-iiwan sa atin ay kung ang mahal natin sa buhay ay mamayapa o mamamatay, tayong lahat ay maiiwan. Pero si Jesus lang ang tanging hindi tayo iiwanan. Kasi ang sabi niya sa John 14:3, at kung ako'y pumunta roon at may handa ko ang isang lugar para sa inyo. Si Jesus ngayon ay nasa langit na. Naghahanda siya ng lugar para sa atin. At ang sabi niya, ako'y babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili. So naniniwala ako na ready na si Jesus na bumalik. Naniniwala ako na ready na ang lugar para sa atin. Tayo na lang ang hinihintay.
hinihintay niya na tanggapin natin siya na ating Panginoon, upang kung saan ako naroroon, kayo rin ay naroroon. Yan lang ang tanging gusto ni Jesus. Iniwanan niya ang langit, pumunta siya dito para tayo ay tubusin sa ating kasalanan. Ang kasalanan ng unang mga magulang natin na si Adan at si Eva. At tayo'y iligtas sa kamatayan. At sa pangalawang pagbabalik ni Jesus ay ang tanging hangad niya para sa ating lahat ay kung nasaan siya. Ang sabi niya sa ibang version, sa John 14:3, sa Juan, ang sabi, kung nasaan ako ay naroon din kayo. Yan ang tanging hangad ni Jesus, na kung nasaan tayo, kung nasaan siya, gusto niya na naroon din tayo. Tanging si Jesus lang ang totoong nagmamahal sa atin at hindi niya tayo iiwanan. Na ang gusto niya na iligtas tayo sa kamatayan, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kay Jesus lang merong forever. Walang iwanan till eternity. Dahil kung magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, ay makakasama na natin si Jesus habang buhay. Yun lang ang tanging hangad niya sa atin. Kaya sana may prayer na tanggapin natin si Jesus na ating Savior, ating Redeemer, na siya ang totoong family natin. Siya ang totoong may-ari, nagmamay-ari sa atin. Siya ang totoong nagmamahal sa atin. Kaya sana isipin natin na nandito tayo sa mundo para mag-practice tayo ng buhay para sa langit. Kasi dito sa lupa, temporary lamang tayo mabubuhay dito. Dahil hindi tayo nabilong dito sa mundo kung hindi nabilong tayo sa langit. At ang ating Ama sa langit ay naghihintay sa atin. So sana pag-aralan natin ang buhay ni Jesus, paano siya tanggapin, at mamuhay tayo ng ayon sa kanyang kalooban, na mapasaya natin siya sa buhay na ibinigay niya sa atin. Maraming salamat. God bless us all. Amen.